Kailangan magkaroon tayo ng duplication muna. Mag-start tayo sa duplication patungo sa addition, pagkatapos nun, multiplication. Pag nagkaroon po ng multiplication, aabutin kahit saang location. Lalaki ang inyong population. At mapapasa mo pa sa susunod mong generation. Pero, bago natin magkasimula sa duplication, kinakailangan magkaroon muna tayo ng clear vision. Pag nagkaroon ka ng clear vision, at bago ka muna magkakaroon ng clear vision, ang simula talaga ay magkaroon ka muna ng confrontation. Pag nagkaroon ka ng confrontation sa Panginoon, mararanasan mo ang revelation. At pag ang revelation ay nakita mo kung ano pinagagawa, magkakaroon ka ng illumination. At pag nagkaroon ka ng illumination sa salita ng Panginoon, magkakaroon ka ng conviction. At pag nagkaroon ka ng conviction, magtutungo ito sa confession. At pag nagtungo ito sa confession, magbubunga ito ng salvation. Amen! Power! Kaya kita mo si Alinson, si Alinson, na anak niya sa salvasyon. Ayaw sumunod sa Panginoon, kaya ang inabot ay tapasyon. Sino gusto magkaroon na altar? So, bro. Hallelujah. So mga kapatid, ang problema sa church, hindi maliwanag ang ating bishop. Meron tinatawag na ano ang pagkakaiba ng vision tsaka sight. Sight and vision. Sister, what's the difference between sight and vision? Spelling that. Merong tinatawag na farsighted. May tinatawag na nearsighted. Double-sided. Sight is your paningin. May double vision yung bulay. Duling yan eh. Duling. Physical? Meron. Sight. Sight is paningin. Oh, vision, physical. Vision. Parang physically nakikita mo. Physical na nakikita mo, What the eyes can ordinary. see. Vision. Vision is beyond. What you can see. At yung vision na yon ay nagkakaroon ito ng dreams at magkaroon ng vision. At yung dreams na yan or vision na yan ay magbubunga ito ng mission. Bago dumating yung vision na yon, may maaaring mismong what is vision? I-describe mo natin kung ano yung vision. Vision is the picture of tomorrow. Vision is the picture of tomorrow na gusto natin na gano'n na mangyayari. Pero there's another different meaning of vision sa palagay ko na pwede ko i-share sa inyo. Yung vision is like an anchor. Alam niyo po yung anchor? Angkla? Yung angkla ng barko na yon, yung angkla na yon ay ibinabagsak. Yan, makipatay na lang yan. Ay binabagsak yon sa barko, di ba? At yung angkla na yon, habang ang barko ay tumatakbo, ang angkla ay kumakaladkad. At kinakaladkad niya yung angkor na yon, at pagkatapos sa kinalalim na lima na yon, hihinto yung barko. At bakit kinakailangan ng angkla? Bakit kinakailangan ng angkla sa barko? Para ito himinto. At bukod doon, Matangay ng hangin. huwag matangay ng hangin, huwag matangay ng alon, at huwag kang matatangay sa dagat.
darating ng panahon. Ibig sabihin, nakapokus ka sa vision na yun sapagkat darating ang test, darating ang trial, darating ang temptation sa buhay ng tao. Subalit kung naka-anchor ka sa vision na yun, anuman ang mangyari, ay hindi ka maapektuhan. Amen. Meron tinatawag na global vision. May tinatawag na ang kumpanya ay may company vision. At meron tayong personal vision. Ikaw, anong gusto mong mangyari this 2025? Nakapokus ka rin, kinakailangan, alam mo yun, sapagkat kung hindi ka nakapokus doon, mayroon isang bagay na nakahatak sa'yo. At yung pag hinata ka na isang bagay na yun, at mawawala ka doon sa vision mo, kaya nagkakaroon ng nadidelay. Yung bulag na walang vision, ay hindi ka kaya akayin na kapabulag. Sabi, ang bulag ay hindi kaya akayin na kapabulag sapagkat sila mahuhulog. Kaya, ang team natin ngayon is multiplication. Paano ka magkakaroon ng multiplication kung ikaw mismo ayaw mong i-improve ang sarili mo? Ayaw mong i-develop self-improvement. Hindi ito multiplication na pagkaraan ng 1 linggo, pagkaraan ng 2 linggo, wala. Ang sabing ganyan, pag ikaw ay nag-alaga, pag ikaw ay may binigay sa iyo ng Panginoon, dapat dinidisciple, inaalagaan po natin yan. Pag wala kang vision, sabi ng Bible, the people are perished. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung ano ang target mo. Hindi mo alam kung ilan ang timetable mo. Ang mangyayari, para kang sisiklot-siklot lamang na wala kang direction. Yung tao walang vision ay walang direction. Kaya dapat kung meron kang vision, ay may mission ka. Kaya ang church is a church of mission. At kung meron kang mission, meron kang direction, at meron kang action. Kaya nagkakaroon ng transformation. Amen. Amen. Pero sabi nga, my people are perished because lack of knowledge. Yung wala rin vision ay siya'y nagpapahamak. Bakit ka pumunta dito sa Saudi Arabia? Sabi niya sa prayer, 1 hour na eh. Literally yan tayo, pastor. Loko lang ba? 1 hour and a half, pastor. Okay po ba sa inyo? 1 hour? Okay po. Tapos lagay namin yung tithes and offering dyan. Mag-service na. The global vision ng Panginoon sa 115 million na Pilipino dito sa Pilipinas, isa ka sa napadala ng Diyos. Nasa sinapupunan ka pa lamang na yung ina, ay nakita ka na ng Diyos. Nung nakita ka ng Diyos, meron siyang great vision na gusto niyang mangyari at ikaw ay narito. Minsan hindi ka minahal ng iyong magulang kahit Father's Day, di ba? Minsan ikaw ay lance may palaglag. Subalit ikaw ay nabuhay. Kaya ang bawat isa sa atin dito is best of the best. Tama po ba? Ang bawat isa sa atin, mananiniwala ka ba? Ikaw ay leaders of leader? Amen. Amen. Amen? Bakit? 3, 4 lang. Nasalita. Sister, ilang bang sperm cell ang tumatakbo sa isang lalaki dun bago papunta sa fallopian tube? Millions. Millions! Millions. Millions na sperm cell yun na pupunta ron. 5 millions, sabi natin approximately 5 millions. Nagmamadali yun. Sabi natin 5 millions. Yung 4,999,000, lahat sila ay namatay. Ikaw ang pinaka-baddest, ikaw ang pinaka-strongest, ikaw ang pinaka-wisest, at ikaw din nila ka para nanay mo sa 9 months ka sa sinapupunan, at ngayon ay narito ka. Amen! Praise God. Pero mo, there is no reason na ma-discourage ka. There is no reason na ma-depress ka. Dahil doon pa lamang, sa tiyang kabala ng nanay mo, ikaw na pinakamabilis, ikaw na pinakamatuloy, ikaw pa pinakamatalino, nabuhay ka. Minsan ka pa, ilalaglag ka pa, kumapit ka ng gusto. Uminom pa, bumuli pa sa Quiapo ng mga daon-daon. Pilit ka nilalaglag, pero ang kapit mo. Praise God. Hindi na mo alam yan dahil baka meron din inaapon.
Uminom ka ng mga ano-anong klase para lamang mawala ka. Pero nakakapit ka kasi God is the God of purpose. Amen. Binila ka sa TCF dito ng pang tabernacle, biro mo? Tabernacle of Christ. Gusto ng Panginoong makita sa iyo. Kaya wala pong magiging dahilan ang bawat isa na hindi kagamitin ng Diyos. Amen. Wala. Walang reason na sasabihin mo sa iyong sarili, ako ang pinakamaliit. Ako ang mahina lang, maliit lamang ang sweldo ko, ganito lamang ako. Minamaliit mo ang iyong sarili. Huwag ka magkaroon ng excuses. Ang problema is mindset. Sino po ang hari ng animal kingdom doon sa jungle? Lion. Alayon. Alayon. Ako yun. Alayon. Layon. Alayon. Alayon. Andito eh. Kung pagbabasihan doon sa jungle, ang lion hindi siya ang pinaka-heaviest kung ikukumpara mo sa elepante o sa hippopotamus o sa King Kong man siya. Mas mabigat ang elepante. Kung ikukumpara mo ang lion sa giraffe, mas mataas ang giraffe kaysa sa lion. Kung ikukumpara mo ang lion sa iba, sabi na, ang pinaka-wisest, sabi nga, like a serpent. Pero, ibig sabihin, hindi siya ang pinaka-strongest, hindi siya ang pinaka-tallest, hindi siya pinaka-wisest. Subalit, pag umungol ang leon sa animal kingdom, nagtatakbuhan ng mga lion. Because the character of the lion. Amen. Kaya meron tayong Lion of Judah. At iyan ay nakatira sa iyo. Nakatira sa atin yun. As a leader ka, hindi ka dapat nakayuko na parang nakukuba ka, nade-depress ka. Dapat humaharap ka sapagkat pinadala ka ng King of Kings and Lord of Lords. Amen. Pinadala ka sa lugar na ito. Bakit? Para makonquer ang lugar na ito. Kaya hindi mangyari yon dahil meron tayong blurred vision. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, hindi natin alam, puro title lamang, pero hindi natin ito nilalakaran. Kaya sa 2025, pang ilang years to sis? 22nd po. 22nd. Ito ang team natin, kinakailangan lakaran natin 22nd and 23. Kinakailangan nagkakaroon ng duplication. Simple lang. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, kung naintindihan natin itong vision na ito, next week, pag nagdala ang bawat isa ng 23, ilan na tayo? 46. Sumunod na linggo, nagdala na naman tayong tag-iisa. Ilan na tayo? 92. Kaya ako nagsasalita eh. Ibig sabihin, pag nagkaroon lamang ng duplication ng isa, magbubunga ito ng multiplication. Amen. Kaya maliwanag dapat yung vision na ipinagagawa. Ang sabing ganyan, nalulungkot ang Diyos pag nakikita niyo yung mga tao rito na paikot-ikot doon sa kaba. Paikot-ikot na ganyan. Ikot ang ikot ng opposite side. At nagdadasal sila. Nakikita nila ng Panginoon. Nalulungkot siya sapagkat mapapahamak sila. Ayaw pang ibagsak ng Diyos ang sumpa sa kanila sapagkat meron pang mga Kristiyano. Sabi, wag muna! Andiyan yung mga TCF! Amen. Ikakalat nila ang liwanag nila! Sasaboy na sila! Sabi niya ng Panginoon, let your light shine to all men! Kaya kahit hindi ka nagsasalita, nagliliwanag ka. Kahit nasa hospital ka, bakit si sister, pagod na ang ngiti pa rin siya. The Lord
siya nagbibigay sa akin ng kalakasan. Amen. Hindi na kami pinapasweldo, kulang na ang sweldo namin. Sapagkat my God will supply all my needs according to His riches and glory. Amen. Ano man ang dumarating sa iyo, dahil ikaw ay naka-anchor, gaganyan ganyan yung barko, hindi ka matatangay sapagkat naka-anchor ka sa vision na ibinigay ng Diyos. Amen. Hindi lang tatatagat sa numbers. Wag kang aalis. Kaya ka nga narito para equip ka, inilagay ka rito ng Panginoon, ipinanganak ka dito sa TCF, hindi na kinakailangan takbo ka sa ibang simbahan, takbo ka sa simbahan, kinakailangan ipinanganak ka rito. At kung ipinanganak ka rito, di na dapat ay mag-grow ka, lumago ka. At pag ikaw ay lumago, habang ikaw hinuhubog dito, pag uwi mo sa Pilipinas, saan ka man naroon, dapat ikaw ay hindi na manginginain. Kung hindi, ikaw na ang magpapakain. Amen. Bit mo ang t-shirt. Kung dinala ka sa Mindanao, dinala ka sa Luzon, dinala ka sa Bisaya, alam mo na kinakailangan yung multiplication ay magkaroon at lumawak. Sabi nga natin, sa lahat ng location, lalaki ang population. Kaya tatayo ka na ng foundation. Kahit igbabae ka nga, pag pumunta ka rito, sister, di ba gumagamit ka ng foundation? Foundation para magpatunaw agad, ang init dito eh. Pero kung pagligaw ang ating vision, mga kapatid, believe me, simba ka, uwi ka ng simbahan. Zimbabwe. Itanong mo sa sarili mo, magkaroon ka ng self-evaluation. Magkaroon ka ba ng production? Hindi mahalaga sa Diyos kung gaano ka katagal na buhay. Ang mahalaga sa Diyos kung paano ka naging productive mo kahit nabubuhay ka. Hindi base sa tagal ng buhay. Hindi base sa edad. Kung base sa edad, si Jesus namatay ng 33.5 years. Ang sabi niya, it is finished. Natapos siya yung trabaho na pinagagawa ng Diyos sa kanya. May pagkakaiba yung trabaho, different work and job. What's the difference between job and work, sister? Your job is your profession. Doon ka nagkakaroon ng earning, living mo sa job. Kung ikaw ay sa parlor, kung ikaw sa store, yun ang job mo. Pero ang work is to do the works of God. Yung assignment na pinagagawa sa atin. Alam mo, pag na-hospital ka sa ICU, magkano isang oras ang bayad sa hangin, sa oxygen? 1,000 sa pesos sa Pilipinas, 1,000 pesos. Per hour. Per hour. Per hour! Yung per hour na yun, i-multiply mo sa 24 hours. How much? 24,000. I-multiply mo sa 365 days. Nahirapan na mag-multiply. Eh kung edad mo 20 years old, i-multiply mo, ibig sabihin, ang Diyos na nagsusupply sa iyo ng hangin, ang Diyos na nagsusupply sa iyo ng kalakasan, libre na ibinibigay sa iyo. Ngayon medyo malaki ka na, may pagkakataon ka na, Lord, babawi ako! Amen. Lord, mahal mo pala yung mga tao rito, kaya mo pala ako pinapunta rito sa lugar na ito. Ang plano mo, Panginoon, yung liwanag mo na bitbit ko ay daladala na magraragji sa lokasyon man ito. Amen. Kaya, tuwing aalis ka, hindi ka papayag sa sarili mo na hindi ka magiging channel of blessing. Ang susi, magkaroon ka ng, sabi nga, ng change of direction of your mind. Do not longer, sabi, do not longer part of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kung ang kaisipan mo, kailangan magkaroon ng transformation na, ano ang lalakaran ko? A narrow way or a broad way? Sa kingdom of darkness o sa kingdom of light? Saan ako tatayo? Sa foundation of the sun o sa foundation of rock? Ako ay isang foolish o ako isang wise? Anong gusto mo? A blessing or curse? Blessing. Blessing. Kaya kinakailangan, your decision is your destination. You need to decide.
po ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Kaya, ang challenge ng Panginoon sa atin, may tinawag ng mga kapatid na nagdala ng kaluluwa. Ibig sabihin yun, wala nang room para magkaroon ng backdoor. Pagtulungan natin na siya ay maduplicate natin, samantalahin natin, binigay na ng Panginoon yan, dapat makatuwang natin siya at siya po ay maduplicate natin. Habang nandito ka. One time, 2018 ako umalis dito nung nag-retired ako sa Saudi. 2018, tapos ngayon 2025, 7 years na, 2 years ago, kinukulit ako ng pastor, sabi niya yan, wala nang reason para hindi ka bumalik sa Saudi Arabia. Ayoko na pumunta sa Saudi Arabia. 30 years, almost 30 years ako rito. So, 30 years na, binata ako, hindi binata, 1988 hanggang 2018, almost 30 years. Tapos, pahinga na ako, sabi ko, tapos babalik ka naman ako sa Saudi Arabia. Pagkatapos nun, sabi na isang kapatiran, Asay, wala ka ng dahilan para hindi ka makapunta rito. Sabi ko, wala akong visa eh. Hindi, wala ka ng dahilan. Sapagkat ngayon, pag may US visa ka, pwede ka na kahit makapasok. Oh, try ko nga. Patry ako sa anak ko. Sige, kuha mo akong visa. But within 10 minutes, may tourist visa. Wala lang medical. Sabi ko, baka di-disconnect na ako, wala akong ticket. Inayos ka na ako, nakakuha ang ticket. Wala na akong choice. Kasi nga, dahil retired employee ako, entitled kami na lifetime ticket. At binabayaran mo lamang is, sabihin natin, yung tax, mga ganito. Kahit anong airlines. So wala na akong sitwasyon, ay siguro, may plano ba ang Panginoon? Kasi kung hindi ako mapupunta rito, hindi na kita makikita. Hindi na kita makikita. Hindi na ako makakatayo rito. Yung pala, papatayin pala ako ni Pastor dito kahit hindi ako in-invite. Praise God! Sa anak ng Diyos, hindi na kinakailangan invitation sapagkat iisa ang ating foundation. Iisa ang ating mission. Huwag ka magpa-importante. Amen. Sa body of Christ, kinakailangan nagpa-function. Amen. Ang bawat isa. Kung bawat isa sa atin nagtutulungan, mga kapatid, very healthy. Hindi na sasabihin sa iyo, sapagkat ibinigay ng Diyos ang bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanyang gift. Yung gift na ibinigay ng Diyos yan ay gagamitin mo to edify the church. Amen. Para lumakas, tumibay. At ang bawat isa ay naghahanapan, nagpapanalaginan, nagpapalakasan sapagkat tayo ay nasa gera. Ang global mission o church vision ng dito sa kingdom, 2030 ang vision ng KSA. Di ba? 2030. Ang vision ngayon dito sa church ng Church of, di lang Church of Jeddah, church ng buong lugar na ito, ay sa 2030 ay magkaroon na ng local church na ang umahawak ay yung mga lokal na. Ang tanong, ano ang participation mo? Ang tanong, naka-engage ka ba? Naka-align ka ba sa witness ng Panginoon? Na sila ay makakilala at ikaw ay maging daluyan ng pagkapala ng Diyos. Tuloy ba ako, Pastor? Talin tayo. Sino naniniwala ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat? Amen. Alam natin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pero kahit ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, meron siyang hindi magagawa kung hindi i-involve ang tao. Bakit
Makapangyarihan siya. Bakit kinakailangan niya pa si Moises? Bakit kinakailangan niya si Moises? Para makalaya ang mga Israelita ng 430 years. Ibig sabihin, hindi makakakilos ang kamay ng Diyos kung wala siyang mga tao na pwede niyang gamitin may instrumento para sa kapwa-tao. Amen. Bakit si Jesus? Ang vision ng Ama, maragit sa buong mundong ito ang kanyang liwanag. Kaya ang gusto ng Ama ay ipanadala niya ang kanyang anak. Makapangyarihan sana siya, dapat hindi niya na pinadala. Ipinadala niya pa para ang kanyang anak ay ma-engage sa 12. At yung 12 ngayon, ang nag-duplicate ni Kristo. Kaya na-upside down ang mundo dahil sa 12 disciples. At tayo ang inabot yon. Nakikita ba natin na mapalad tayo sapagkat hindi natin inabutan yung first century Christian na pinapalapa ni Nero doon sa Coliseum? Sa mga layon? Ang gagawin ni Nero dahil sinunog niya ang Roma, susuotan niya ng mga damit, yung mga sanggol, at ipapalapa niya roon sa layon. At yung mga Kristiyano ay nagtatago pa noon at hindi nila naranasan pero hindi nila ikinailan si Kristo. Kailan lamang nabubuksan tayo ito? Noong 2017? Sapagkat yung mga 1990s, napakahigpit, alam ni Pastor Oscar yan. Pero ngayon 2017, nung umupo si MBS, unti-unting nagkaroon ng 180 degrees na bago. Dati hindi ka pa pwedeng hindi ka nakabaya. Hindi ka pa pwede wala ka nakatarha. Pero ngayon, yung ibang bago rito, balik. Dati ganyan, nagbalik. Ibig sabihin, biglang nagbago. Oh. Huwag po kayo masyak. Paunti lang, Pastor. 2018, tumakbo si Donald Trump as a President of the United States. Pero ang taas ng points ni Hillary Clinton. Alam na manatalo si Hillary Clinton. Pero nung nagkaroon ng declaration, biglang lumabas si Donald Trump. Trump, ha? Donald Trump. Nanalo si Donald Trump. Ano? Bakit siya nanalo? Minsan hindi natin alam ang purpose. Ang mga Israelita ay nasakop sila captivity ng 70 years. After 70 years, sabi ni Samuel, kinakailangan makalaya tayo from Babylonian Empire. Ang Israel ay pinanganak noong 1948 at noong 2018, ang United States of America ay nag-declare ang capital ng Israel ay magiging Jerusalem. Biro mo, walang ibang presidente na gumawa noon kung hindi si Donald Trump. Ano ibig sabihin yun? 2018 minus 1948 equals 70 years. It's a prophetic na nangyari yun. Ano ang ibig sabihin? Malapit na dumating ang Panginoon. Amen. Nanggaling sa Jerusalem ang gospel. Ngayon ay pabalik na ang gospel sa Jerusalem at pinaka-stronghold yung Mecca at Makkah. Subalit ngayon ay nagbukas na. Unti-unti, kinakailangan, anytime, pwedeng bumalik. Handa na ba tayo? Para nag-aalangan pa. Diba? Bakit sinabi yun? Para i-prepare natin ang ating sarili. Makos natin ang vision na ito na gusto pa ng Panginoon sa atin. Magkaroon na tayo ng multiplication. Ibig sabihin, habang naririto ka pa, pagkakataon mo na mag-invest sa langit. Pagkakataon mo mag-invest sa langit sa panahon na ito. Samantalahin mo na. Hayaan mo yung liwanag mo ay magkita sa lugar mo at makakilala sila sa Panginoon. Samantalahin po natin yung pagkakataon na yun. And then, doon magbubunga yung sinasabi natin multiplication
At yung multiplication na yun, pag umuwi ka ngayon sa Pilipinas at nagtayo ka sa lugar mo roon, meron na notice. Ikaw na ang gagamitin ng Diyos. Dahil dito pa lang na-train ka, na-coach mo na yung vision. Amen. Hindi po ba? Brad, yun. Kinakailangan masalo mo yung vision. Kaya ako pinalik. Kasi kaya ako hinahabay susis. Kinakailangan makot natin yung vision. Kasi pag hindi mo nakot yung vision, baka mauwi ka lang sa imagination at maging illusion mo lang at magbubunga ito ng distraction. Brad Eli, yun! Kailangan makot natin yung vision. Nagra-rhyme yung orasyon. Kinakailangan makukot mo yung makukuha mo. Bakit natin ginagawa?